Mas malalim na paliwanag sa marka number 3, A Biblical Understanding of Conversion and Evangelism. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang marka dahil maraming simbahan ngayon ang may maling pagkaunawa sa kung paano talaga nagiging Kristiyano ang isang tao at kung paano dapat gawin ang evangelism. 1. Biblical na pagkaunawa sa conversion, pagbabago, bagong kapanganakan. Conversion ay hindi lamang pagdasal ng sinner's prayer o paglakad pasulong sa altar. Ito ay isang malalim at radikal na pagbabago na ginagawa ng Diyos sa puso ng isang tao. Mga katangian ng tunay na conversion. Regeneration, bagong kapanganakan. Una, ginagawa ng banal na espiritu ang puso ng tao na buhay. 1:3-3-8, Ezekiel 36:27. Parang patay na puso na binuhay. Repentance, pagsisisi. Hindi lang sorry sa kasalanan, kundi talikuran ang kasalanan at ang dating pamumuhay. Pagbabago ng isip at direksyon, metanoia. Faith, pananampalataya, buong pagtitiwala kay Hesukristo lamang bilang Panginoon at tagapagligtas. Resulta, bagong buhay, may bagong pagnanasa, magmahal sa Diyos, kapuutan sa kasalanan, at pag-ibig sa kapwa. Kita lata, Juan 3:1-8, dapat kang ipanganak na muli. Gawa 2:37-38, magsisi at magpabautismo. 2 Corinto 6:17, kung ang sinuman ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ezekiel 36:26-27, bagong puso at bagong espiritu. Mahalagang punto ni Mark Dever, maraming desisyon pero kaunti ang tunay na conversion. Madalas, ang mga tao ay nagdasal pero walang tunay na pagbabago sa buhay, walang fruit, at walang pagtitiis sa panahon ng pagsubok. 2. Biblical na pagkaunawa sa evangelism, pangangaral ng ebanghelyo. Evangelism ay ang pagbabahagi ng tunay na ebanghelyo sa hindi pa naniniwala, kasama ang layuning makita silang mag-convert sa tunay na paraan. Mga katangian ng tunay na evangelism, nakasentro sa buong gospel, God, man, Christ, response, hindi watered-down version. May kasamang pagsisisi at pananampalataya bilang tugon, hindi manipulasyon, emotional pressure, music, guilt-tripping. Ginagawa ito ng may pagmamahal at katapatan, hindi lamang invitation kundi pagpapaliwanag ng mensahe. Hindi ito, God has a wonderful plan for your life, prosperity style. Tanggapin mo lang si Jesus para maging masaya. Paggamit ng mga trick o high-pressure tactics. Kita lata, Mateo 28:18, 20, Great Commission, Roma 10:14-17, paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? 1 Corinto 15:1-4, buod ng Ebanghelyo. 2 Corinto 4-6, hindi natin binabago ang mensahe. Bakit napakahalaga ng marka na ito sa healthy church? 1. Kung mali ang pagkaunawa sa conversion, maraming mga Kristiyano na hindi talaga na-regenerate. Mahina ang iglesia. 2. Kung mali ang evangelism, maraming mga miyembro na walang tunay na pananampalataya. 3. Ang tunay na conversion ay nagdudulot ng tunay na discipleship, tunay na church membership, at tunay na church discipline. Mga karaniwang mali ngayon, you can look at the table in the conversation history. Praktikal na payo, para sa personal mo, suriin ang sarili, may tunay na pagbabago ba sa buhay ko mula nang maging Kristiyano ako? May fruit ba ng espiritu? Alamin ng mabuti ang buong gospel para maibahagi mo ito ng malinaw. Para sa iglesia, turuan ang lahat ng miyembro kung paano ibahagi ang gospel. Iwasan ang pressure tactics sa altar calls. Magdasal para sa tunay na conversion, hindi lang maraming decisions. Magkaroon ng follow-up at discipleship para sa mga bagong mananampalataya. Gusto mo bang lalong malalim pa? Sabihin mo kung alin sa mga ito ang gusto mong pag-usapan. Paano ibahagi ang gospel ng malinaw at epektibo? May sample conversation? Mga halimbawa mula sa Biblia, halang conversion ni Pablo, ni Cornelio, etc. Paano malalaman kung tunay ang conversion ng isang tao? O handa na ba tayo sa marka number 4, Biblical Understanding of Church Membership? Ano ang susunod mong gustong malaman dito sa marka number 3?